Saan nagmumula ang takot natin? Bakit minsan tayo ay nangangamba? Where does our fear come from? Why are we afraid in life all of the time? Bakit meron mga iba sa inyo may panic attack, nanginginig, hindi alam kung ano ang dahilan, ninenervyos daw? The simple answer there, and I want you to remember this, our fear comes from our inability to control things. Bakit natatakot ka? Bakit nangangamba ka? Bakit kinakabahan ka? Kasi may bagay sa iyong buhay na gusto mong kontrolin, gusto mong hawakan, pero hindi mo makontrol, hindi mo mahawak-hawakan, wala kang kapangyarihan. At pag hindi natin makontrol, tayo ay natatakot, nangangamba, hindi natin alam kung anong mangyayari sa ating buhay. Pero kung alam na natin kung anong mangyayari sa ating buhay, di ba? Wala na po yung pangamba. Wala na po yung pag-aalala. Doon nagmumula yung ating takot. Yung pagnanasa natin na mahawakan, makontrol ang lahat ng bagay sa ating buhay. Hindi natin matanggap na tayo ay mahina at wala tayong kapangyarihan. Amen? Halimbawa, bakit natatakot ka dyan sa mga utang mo? Ano yung sinasabi mo? Baka hindi ko mabayaran. Baka hindi na makapag-aral yung mga bata. Baka kunin nila yung sasakyan. Baka kunin nila yung bahay. Paano na lang kami? Saan kami titira? Anong kakainin namin? See, you want to control everything in your life. Gusto mo mahawakan pa rin yung sasakyan, gusto mo mahawakan pa rin yung bahay. Gusto mo ikaw lang ang may lakas at kapangyarihan. Gusto mo ikaw lang yung may say sa lahat ng mangyayari sa iyong buhay. Pero pag hindi mo alam kung ano mangyayari, doon pumapasok yung matinding takot. Marami natatakot sa inyo, alam ko po, dahil sa sakit. Nangangamba, ano yung sinasabi? Paano na lang pag namatay ako? Anong mangyayari dito sa mga bata? Paano na lang yung mga magulang ko? Yung aking mga kapatid, yung aking mga pamangkin, ako lang inaasahan. Ano kaya yung mangyayari sa akin pag namatay ako? Saan ako pupunta? Dahil hindi mo kontrol kung ano mangyayari sa buhay nila, sa buhay mo, kaya natatakot ka. O kaya naman, yung takot dyan sa iyong pamilya. Hindi mo kasi makontrol yung iyong asawa. Paano na yan, Father? Nagloko na naman. Hindi lang isa yung babae niya, dalawa pa, nakabuntis pa, may anak pa siya. Paano na lang kami? Napakakunti na lang nung sweldo niya, hahatiin pa niya. Paano na lang kami makakakain? Kaya ba niya matustusan yung pangangailangan namin? Di ba? Saan nagmumula yung ating takot? Nagmumula dun sa hindi mo mahawakan yung sitwasyon ng iyong buhay. Wala kang kontrol. Pero ang tanong, ano ang gagawin natin pag wala tayong hawak o kontrol sa mga sitwasyon at karanasan ng ating buhay? Simple lang, manampalataya ka, manalig ka, maniwala ka sa Diyos na may kontrol ng lahat. Yan ang sinasabi ng ating pagbasa. Nakasakay sila sa bangka, nasa gitna ng dagat, anong ginagawa ng Panginoon? Natutulog. Sabi nga sa kwento, pumapasok na nga yung tubig sa loob ng bangka. Ang sarap pa ng tulog niya. Habang itong mga alagad, nag-aalala, nangangamba, natatakot na sila'y mamatay. Sinumbatan pang Panginoon. Panginoon, wala ka bang pakialam kung tayo ay mamamatay dito? Anong ginawa daw ni Jesus? Tumayo siya, sinabihan niya ang unos, ang bagyo, tumigil ka, huminto ka. Anong nangyari? Huminto. Anong pinakita sa atin dito sa pagbasa? Sinong may kapangyarihan? Ang Diyos lang. Tayo wala tayong lakas eh. Tayo wala tayong kapangyarihan. Hindi naman natin masasabi sa bagyo, tumigil ka, tumahimik ka. Hindi naman titigil yan, hindi naman tatahimik yan eh. Kahit na anong sabihin mo o sigaw mo sa problema mo, tumigil ka, tumahimik ka, titigil ba? Hindi po ba? Magpapatuloy yan. Bakit? Kasi tao ka lang. Tao lang tayo. Gawa lang tayo ng Diyos. Mahina lang tayo. Lupa lang tayo na pinagkalooban niya ng Espiritu. Sino ka ba? Pero, wag mong kalimutan, may gumawa sa iyo. May mas makapangyarihan sa iyo.
Doon ka humingi ng tulong. Sa Diyos ka lumapit. Sa Panginoon ka magpatulong. At sinasabi ko sa iyo, ano man yang bagay o problema na hindi mo mahawakan o wala kang kontrol, kaya niya yan. Kayang-kaya niya yan. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa mga problema mong hindi mo mahawakan, wala kang kontrol at wala kang kapangyarihan. Tandaan mo lang yun. Humiling ka lang sa Kanya. Sabihin mo lang sa Kanya at magpakumbaba ka sa harap ng Diyos. Ang problema kasi sa atin, nagdarasal tayo, pero sa kalagitnaan, meron pa rin tayong pagdududa. Alisin mo yung pagdududa mo. Pag sigurado ka, siguradong makakatanggap ka. Amen? Ganito niyo po isipin ang pananampalataya. Ang pananampalataya daw ay parang pag-order sa restaurant o sa fast food. Di ba pag nag-order ka, ano sasabihin mo? Bigyan mo ako ng ganyan. Darating po ba yung inyong hiningi, yung inyong in-order? Darating po ba? Opo, hindi po. Opo. Meron bang pagdududa sa iyo na nag-order ka, hindi darating? Di ba nakakatawa yun? Nag-order ka, nakaupo ka, naghihintay ka, tapos nagngingit-ngit ka, nagbubuisit ka. Ang tagal. Nasaan na? Alis na tayo. May taong ganyan. Dalawang dahilan bakit hindi agad dumarating yung order. Una, alam natin, maraming nag-o-order. Amen? Kaya nga minsan nakakalimutan pa yung order mo eh. Pero yung pangalawang dahilan, bakit nagtatagal yung order, yung pagdating nung yung hiningi? Bakit? Maraming in-order mo eh. Napakalaki nung iyong in-order eh. Sing laki ng lamesa ng inyong inuupuan. Tambak-tambak na pagkain. Isa-isang niluluto ng kusinero. Maiintindihan pa natin kung yung in-order mo hindi pa dumarating dahil tao yung kumuha ng order mo, tao yung gumagawa ng pagkain. Di po ba? Pero kung ang Diyos ang nakarinig dun sa hiling mo, pag ang Diyos ang gumagawa ng paraan para makatanggap ka dun sa biyaya at grasya na kailangan mo, bakit magdududa ka? Bakit sumusuko ka na agad? Huwag kang aalis. Huwag kang magrereklamo. Huwag kang malulungkot. Huwag kang matatakot. Basta't hiniling mo na sa Diyos, maghintay ka, maniwala ka, ibibigay niya. Anong pananampalataya? Siguraduhan na ipagkakaloob sa iyo ang iyong hiling at dalangin. Amen? What is faith? It is the certainty that what you ask for will be given to you. Ano ang pagdududa? Ay yung humiling ka, pero kalagitnaan, umayaw ka na, sumuko ka na, bumitaw ka na. Sayang, kasi paparating na. Ang problema, ikaw lang eh. Kasi gusto mo, ikaw lahat. Gusto mo, ikaw ang may hawak, ikaw ang may control. Tandaan mo, hindi ka naman ng Diyos eh. Amen? Kung kayang ikaw ang pinagluto niya, kaya mo? Kung ikaw pa nga ang kumuha ng order ng ibang tao, kaya mo? Di mo kaya. Di po ba? Maniwala ka. Kapag nanalangin ka, kapag humiling ka sa Diyos, maghintay ka lang. Kahit na matagal. Pinasok mo na yung order mo sa Diyos eh. Paparating na yan, may ginagawa ang Diyos. Amen? Kaya pag nagdasal ka, magdasal ka na may kasiguraduhan at paniniwala sa Diyos. Sabihin mo, malapit na, paparating na, darating ng pera, makakabayad na kami ng utang, magiging malaya na kami financially. Sabihin mo, Panginoon, naniniwala ako na itong sakit ko, mawawala, gagaling na ako, lalakas na ako. Sabihin mo, Panginoon, naniniwala ako, kiniling ko na ito sa iyo, magbabago na yung asawa ko, titino na yan, mabubuo na kami bilang isang pamilya. Pag hiniling mo, pag pinagdasal mo, wala nang bawian sana. Maghintay ka lang, maniwala ka, at darating yan.